Bago natin tuklasin ang isang nakakamangahang imbensyon na gawa ng isang estudyante lamang ay maaring mag-subscribe, mag-like at mag-comment kung nagustuhan mo ang imbensyong ito. Maraming salamat. Ang imbensyon ng isang fire extinguisher na gumagamit ng sound waves imbes na kemikal ay isang estudyante lamang kapana-panabik na pag-unlad sa teknolohiya ng paglaban sa sunog. Ang makabagong konseptong ito, na pinasimulan ng mga estudyante ng George Mason University na sina Seth Robertson at Viet Tran, ay nagpapakita ng isang potensyal na alternatibo sa tradisyonal na mga fire extinguisher, na kadalasang naglalabas ng nakakapinsalang kemikal at nag-iiwan ng mga resido. Paano ito gumagana? Ang prinsipyo sa likod ng sound wave fire extinguisher na ito ay simple. Ang sound waves, bilang mga mechanical pressure waves na nagdudulot ng mga vibration sa medium na kanilang dinadaanan, ay maaaring manipulahin ang nasusunog na material at ang oxygen na nakapalibot dito. Natuklasan nina Robertson at Tran na ang mga partikular na frequency ng tunog, lalo na ang mga bass frequency sa pagitan ng 30 at 60 Hz, ay epektibong nakapapatay ng maliliit na apoy. Ang pamamaraan. Ang fire extinguisher ay binubuo ng ilang mga pangunahing bahagi. Frequency generator, ang bahaging ito ang pumipili ng nais na frequency ng sound waves na ilalabas. Audio amplifier, ito ang nagpapalakas ng audio signal mula sa generator, pinapataas ang lakas nito. Power supply unit, ito ang nagbibigay ng kinakailangang kapangyarihan sa amplifier. Acoustic output, ito ang speaker o transducer na naglalabas ng sound waves. Collimator, vortex, ang bahaging ito ang nag-aayos ng sound waves sa isang nakatuon na beam, pinapataas ang epektibo nito. IR sensor, ito ang nakakakita ng presensya ng apoy na nag-a-activate sa sistema. Ang proseso. 1. Nakakita ng apoy ang IR sensor. 2. Na-activate ang sistema, nagpapadala ng signal sa frequency generator. 3. Pumipili ng angkop na bass frequency, 30 hanggang 60 Hz, ang frequency generator. 4. Pinapalakas ng audio amplifier ang signal. 5. Naglalabas ng amplified sound waves ang acoustic output. 6. Inaayos ng collimator, vortex ang sound wave sa isang nakatuon na beam. 7. Sinisira ng nakatuon na sound waves ang proseso ng pagkasunog ng apoy sa pamamagitan ng paghihiwalay ng nasusunog na gasolina mula sa oxygen. Paglikha ng isang vortex na pumipigil sa katatagan ng apoy. Mga limitasyon at potensyal na aplikasyon. Bagamat promising, ang teknolohiyang ito ay nahaharap sa mga hamon. Sukat, ang kasalukuyang prototype ay epektibo sa maliliit na apoy, ngunit ang pagpapalaki nito upang mapatay ang mas malalaking apoy ay nananatiling isang hamon. Paglamig, ang sound waves ay hindi nagpapalamig sa nasusunog na material, ibig sabihin ay maaaring muling mag-apoy ang apoy kapag patay na ang tunog. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang imbensyong ito ay may potensyal na aplikasyon sa iba't ibang mga setting. Spacecraft, ang mga tradisyonal na fire extinguisher ay hindi gaanong epektibo sa zero gravity, na ginagawang isang potensyal na solusyon ang mga sound wave extinguishers para sa mga sunog sa kalawakan. Mga sunog sa kagubatan, ang mga drone na nilagyan ng sound wave extinguishers ay maaaring gamitin upang labanan ang mga malalaking sunog sa kagubatan, posibleng mabawasan ang pangangailangan para sa mapanganib na paglaban sa sunog sa lupa. Mga sunog sa kuryente, ang teknolohiya ay maaaring gamitin upang patayin ang mga sunog sa mga kagamitan sa kuryente nang hindi nasesira ang mga electronics. Pag-unlad sa hinaharap. Nagtatrabaho sina Robertson at Tran upang pagandahin ang kanilang imbensyon at matugunan ang mga limitasyon, na naglalayong magkaroon ng komersyal na aplikasyon. Kailangan ang karagdagang
pananaliksik at pagunlad upang tuklasin ang potensyal ng mga sound wave fire extinguishers bilang isang makatwirang alternatibo sa mga tradisyonal na pamamaraan. Ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay maaaring magpabago sa paglaban sa sunog, na nag-aalok ng isang mas ligtas, mas friendly sa kapaligiran na diskarte sa paglaban sa mga sunog.